lahat. At ako po'y nagagalak na sa umaga pong ito ay makapiling ang De La Cruz family, pamumuno ng ating Bishop Robin De La Cruz. No, maraming salamat sa kanyang pong pamilya at mga kasama dito po sa loob ng tahanan ito. No. Gayun din po sa akin pong mga kaibigan at mga kapatid na nasa iba't ibang lugar, sa mga viewers ko ng sa umaga pong ito. Magandang umaga po sa atin pong lahat at isang mabiyaya at mapagpalang umaga ang akin pong ipinahal sa bawat po sa atin na ito. At sa umaga pong ito, tayo po ay nagagalak sa kabila nga pa po rin ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pagamat tayo po ay MECQ na tayo pa rin po ay nandun po sa sitwasyon na no to face-to-face tuition. Ano? Kaya tayo po ay narito pa rin sa ilalim ng bahay na ito upang dito nga po ay isagawa ang pagsamba natin sa Diyosan po. Tayo po ay makaisa sa araw nito, sa oras na ito ng pagpupuri at pag-upo sa kanya nga pong harapan upang patuloy na pag-aralan ang kanyang makapangyarihang salita po. And marami pong mga balita ang nangyayari sa ating nga pong kapaligiran. Ang sarito nga pong nakakagimbal na pangyayari ay yun nga pong sa Afghanistan, ano, kung saan nga po ay nasa isang mabigat na sitwasyon ng bansang ito at nangangailangan ng tulong ng iba pa rin mga bansa upang patuloy na magkaroon ng kaayusan ng bansang ito. Sama natin sa dalangin ang mga bagay nito sapagkat ito ay hindi lamang problema ng Afghanistan kung hindi ng iba pa rin mga bansa na maaaring maapektuhan sa pangyayari ito. So sa umaga po ito mga kapatid, tayo po ay patuloy na makikinig ng kanya pong makapangyarihang salita at nais ko po na buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Galatia 6:2. Galatia 6:2 ay ganito po ang binabanggit. Sabi po ay magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ulit po, Galatia 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Patuloy pong pinagpapala ng Diyos ang bahagi ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay atin pong pagpupulay-pulayan. Tayo po yung muling manalangin, mapagpalang Diyos, narito po ang iyong mga salita sa Galatia 6:2. Panginoon, patuloy mo pong ipaunawa po sa amin, Panginoon, ang nilalaman ng versikulong ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo po ang patuloy na mahayag sa umaga pong ito at akong matago, Panginoon, kayo po ang patuloy na mataas at akong mababa, Panginoon, at sa amin pong pakikinig ang banal mong Espiritu ang siyang patuloy na magbukas ng amin pong mga espiritual na pandinig upang ang lahat ng amin pong mapapag-aralan sa umaga pong ito magamit namin sa amin pong pamumuhay Kristiyano at sa amin pang araw-araw na pamumuhay. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa umaga pong ito. Sa iyo ang lahat ng papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Dito po sa Galatia 6:2, mga kapatid, ay napakagandang talata na kung saan nga po ay dapat na maging pamantayan at maging practice o maging kaugalian na no, ng mga Kristiyano ng bawat isa po sa atin. Sapagkat ang pagtutulungan ay, ang sabi po rito ay kapag tayo ay nagtulungan sa pagdadala ng pasanin, ay natutupad natin yung utos ni Kristo. Ano po? Siyempre sa isang mananampalataya kasi, wala nang ibang pinakamagandang bagay na gawin kung hindi ang masunod natin ang utos ni Kristo. Amen? Siyempre, yun nga yung ating aim o layunin. Ano? Kapag merong isa tayo na tinanong, siyempre, ano ba yung pinakagusto mong gawin? Siyempre, masunod ang utos ni Kristo. Ano po? At ang matupad ang utos ni Kristo ay mahalagang gawain sa buhay ng bawat isa po. Subalit sa ganitong pangyayari, ang pagtupad sa utos ni Kristo ay isa rin sa pinakamahirap na gawain sa buhay ng isang mananampalataya. Amen? Mahirap to eh. Kumbaga, katulad din ito nung mga Israelita sa panahon ni Moses, ano, sa panahon ng sila ay umalis doon nga po sa bansang Ehipto at ibinigay ang mga kautusan, ay halos hirap na hirap din ang mga Israelita na ito ay sundin. Ano po? At kagaya din po ng mga bagay na ito sa buhay natin ngayon, maraming utos ang Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya noong una. Ano? At doon nga po sa mga kautosan ngayon ay marami pa rin po ang mga hindi nakakasunod. At hanggang sa buhay po natin ngayon, sa ating po mga Kristiyano na namumuhay ngayon, ay ganun pa rin po tayo. No?
nahihirapan tayo na tukdin o gawain kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. At dahil dito mga kapatid, ay meron nga po tayong mga kinakailangan gawin. No? And by the way, ano-ano ba yung mga utos ng ating Panginoon? Ano-ano ba yung mga nakapaloob doon? Sa Mateo 6 o sa Mateo 22:37-40 ay meron po ditong binabanggit tungkol sa utos ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po rito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalanay ang buong kautusan ni Moses at ang turo ng mga propeta. Alam natin, ang kasaysayan, na minsan ang ating Panginoong Hesus ay tinanong ng isang pariseo at sinabi niya, Panginoon, ano po ba ang pinakamahalagang utos? So ito yung sinagot ng ating Panginoong Hesus doon sa nagtatanong sa Kanya. So ibig kong sabihin, mula po doon sa tinatawag na po natin kautusan ni Moses, ay dalawa na lang ang binabanggit ng ating Panginoong Hesus. Ibigin ng Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at ibigin ng ating kapwa gaya ng ating sarili. At dito, sa kautusan na to, medyo nahihirapan po tayo. Marami pong mga Kristiyano ang talagang nahihirapan na sundin ang dalawang kautusan nito ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat tayo po, likas na nating mga tao kasi na mas mahalin natin yung ating sarili kaysa sa ating kapwa. At magbigay lang tayo ng partial na pagsamba natin sa Diyos. Minsan nga, hirap na hirap pa yung maraming mga Kristiyano o bawat isa na ibigay yung isang araw. O di kaya, yun na lamang 2 oras na pagpupo sa kanyang paanan. Parang marami pa tayong mga bagay na iniisip sa ating nga pong kapaligiran, sa ating mga gawain. Kaya ito yung nagiging dahilan kung bakit nahihirapang sundin ang utos ng ating Panginoon. Ano po? Sa dalawang sinabi ng Panginoon na ito, ang utos sa kasalalay, ang buong kautusan. Maaaring kung bakit marami ang hindi makasunod dito, ay pilit na binabalikan ng mga tao ang dating kautusan. Alam po ninyo, doon po kasi sa Old Testament, meron po dyan 613 na kautusan. Ang dami nun, 613. Sa ating Panginoong Hesus, dalawa na nga lang sumasablay pa. Pero alam po ninyo mga kapatid, maraming mga Kristiyano kasi ngayon, ang minsan kaya hindi masunod ng lubusan ang kautusan ng ating Panginoong Hesus na dalawa ay maaaring hinihimay pa rin nila. Binabalikan yung mga dating kautusan. Halimbawa, lalo sa atin ng mga taga-COG, yun pong ating pinanggalingan na sistema nga po ng pagsamba, ay naandun pa rin yung anino ng Sabado na tinatawagan. At meron pa rin tayo ng ilang mga kapatid na talagang nananangan na maaring sa kaisipan nila ay mas mahalaga pa rin ang araw ng Sabado kaysa sa iba. At maaring huwag naman sana mangyari na minsan ay nagiging kaisipan na ang Sabado pa rin ay bahagi ng kaligtasan. Sapagkat alam naman po natin na ang araw ng pamamahinga o Sabado ay walang bahagi dun nga po sa ginawang kaligtasan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. At marami nga po dito na kaya minsan nahihirapan na ganapin ang kautusan ng ating Panginoong Hesus na ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ibigin ng kapwa ay nagkakaroon po talaga ng problema. Dahilan sa mga kautusan na ito. Minsan, pati sa ritual ng ating pagsamba. Diba? Minsan mas napapahalagahan ng maraming mga Kristiyano, yun nga po tinatawag na ritual ng pagsamba o di kaya programa ng pagsamba. Kesa doon nga po sa tinatawag na kautusan na ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. So dahil dito ay nagkakaroon nga po ng problema, yun nga pong kautusan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinasabi naman po ng Galatia na magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin. Kasi isa lang naman talaga ang gusto natin, matupad ang utos ng ating Panginoon. Sang-ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, mayroong 613 o 613 na kautusan ng bayang Israel na nakatala sa Biblia. 613 at ang 111 dito ay nasa aklat ng Exodo. Ano po?
At yung pong 243 ay nasa aklat ng Levitico, at ang 57 ay nasa aklat ng Bilang, at ang 202 na kautusan ay nasa aklat ng Deuteronomio. So yan po ay sa kabunguan ay 613 po. Kasama na sa mga ito ang 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moses. Alam naman po natin, yun pong tinatawag na 10 utosan po na matatagpuan po natin sa Biblia. Ang unang tatlo ay tumutukoy sa ating Diyos upang maibigay ang pinakamataas na pagsamba sa Kanya. At yun pong pangalawang pito ay tumutukoy sa pagmamahal sa ating pong kapwa. Pagsunod sa magulang, sabihin na natin na huwag magnanakaw, huwag papatayo, huwag mag-iibot, huwag mangangalon niya. Yan na po yung nakasaad po doon po sa 10 utos ng Panginoon ng ating Diyos na ibinigay kay Moses. Po. So ito po yung hinimay ng Diyos sa mga Israelita, siguro upang patuloy na maunawaan ng mga tao at masunod isa-isa at malaman din kung alin ang pinakamahalaga dito. Basta sa panahon nga po ng ating Panginoong Hesus ay patuloy na tinatanong siya ng mga Pariseo. So sino ang mga Pariseo? Sila yung grupo ng mga tao na nangangalaga sa kautusan at gustong masunod ng kautusan ng letra por letra. Pero alam naman natin na sa ganung kalalagayan ay wala pong nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga binigay ang ating Panginoong Hesus upang patuloy na tukdin ang kautusan ito kung ilan man ito. Ito po'y ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa iyo at sa akin. So makikita po natin dito, sabi po rito, nang ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, ang Kristyanismo ay nagsimulang dumami. O ba? So pagkatapos po na ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, alam naman natin na doon na nag-umpisa yung kung tinatawag nating Kristyanismo o yung grupo ng mga mananampalataya. Sabi po rito, ang pagsunod pa rin sa utos ng Diyos ang dapat na makita sa buhay ng isang Kristiyano bilang katibayan ng kanilang pananampalataya. So, paano ito ginawa ng early Christian? Yun nga kung pagtupad sa kautusan ng ating Panginoong Hesus. Sa pag-uumpisa ng Kristyanismo, ang isa sa tinuturong dahilan ng mabilis na paglago at pagdami ng mga mananampalataya ay ang pagtutulungan sa pagdadala ng pasanin. Wala namang ibang sikreto Paano ba sabihin na natin, maaring siguro na-miss tayo, bakit dun sa pangangaral ni Pedro, biglang napakarami ang tumanggap? Bakit nung panahon na yun, parang napakadali, nung tinatawag natin pangangaral na kapag ka biglang merong nagsalita ng Word of God, ay merong agad tumatanggap. Pero syempre, laging merong sikreto. Ang isang preacher o ang isang iglesia para siya lumago. So, ang sistema na ginamit doon nga po sa ng unang mga Kristiyano, pagkatapos ng ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, ay ang pagtutulungan. Sabihin ng lahat, pagtutulungan. Ayan, napakahalagang bagay kasi ng pagtutulungan. Kaya sabi po rito, kung makikita po natin yan, sa Gawa 2:44-47, sabi po rito, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang mga ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Nang may malinis na kalooban, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. So makikita po natin dito sa talatang ito na ang naunang mga Kristiyano ay lumago sa pamamagitan ng pagtutulungan. Alam po ninyo, yan po kasing pasanin, hindi naman yan mawawala sa buhay ng isang mananampalataya. Ang bawat isa po sa atin, di ba, meron tayong kanya-kanyang pasanin. Meron po tayong malaking pasanin na kinakailangan po talagang pagtulong-tulungan. Wala yung pinagkaiba sa loob ng isang tahanan, di po ba? Kahit pasabihin natin isang bata, meron niyang katungkulan sa loob ng tahanan. Lalo tigit syempre kapag siya lumalaki na, meron siyang kinakailangang gampanan na makipasan
dun po sa mga gawain sa bahay o di kaya responsibilidad sa loob ng tahanan. Kasi kung hindi ito gagampanan ng isang miyembro ng pamilya, yan ang mabibigatan yung mga magulang o di kaya mabibigatan yun pong pumapasan. Nakakita na ba kayo ng isang bahay nung araw, dito po sa atin, meron pong tinatawag kasi dito na bayanihan sa pagbubuhat ng bahay. Eh, dun po sa pagbubuhat ng bahay, kasi nung araw naman talaga, nabubuhat talaga yung bahay. Kasi maliliit lang siya na sabihin na natin, merong isang kwarto, merong pag sinuutan nyo ng maraming kawayan sa ilalim, so tatawagin yung mga kalalakihan sa ngayon, and then, papasin na yun, Pero alam po ninyo, minsan may madaya sa ganun Yun bang hindi siya napasan, tapos nakabitin pa, So, kawawa yung isa na kung saan ay nandun sa lugar na yun, nagsasabihin ng isa na nakatalikod, bakit ba bigat-bigat dito sa akin? Eh, ba't hindi bibigat? Eh, nasa likod mo yung nakabitin, So, ibig sabihin, sa halip na siya makatulong sa pagpasan, nakapagpabigat pa. So, sa isang simpleng ilustrasyon na to, makikita natin dito, yun nga pong tinatawag nating pag hindi nagtulungan, talagang bibigat. Kaya sa loob ng tahanan ay napakahalaga ng pong pagtutulungan. At dito po sa Aklat ng Gawa, ito ang tinuturong dahilan kung bakit mabilis na lumaganap ang Kristyanismo at lumago ang mga mananampalataya. Kasi nagtulong-tulong sila. Sabi po rito, hindi tinuturing lang isa na iba yung kanyang mga ari-arian, kung hindi para sa lahat. Siguro, hindi naman natin papaano ibenta nyo yung inyong mga ari-arian at ibigay dun sa mga nangangailangan, bagamat yun po yung sinasabi, Pero alam po ninyo, maraming uri kasi ang pagtulong. Diba? Napakarami pong uri niya. Siyempre, sa buhay ng isang mananampalataya, napakahalaga nga po nung tayo po ay nagpapalakasan sa pamamagitan nga po ng Word of God. Ito po ay isang paraan ng pagtutulungan at pagdadala ng pasanin ng isa't isa. At dito rin po sa Aklat ng Gawa, sa 4:32-37, ganyan din po ang naging practices nila. Sabi po riyan, ay dito nakilala si Jose na tinatawag na Bernabe. Ang ibig sabihin ng pangalan Bernabe ay matulungin. Din po pala ang kahulugan ng pangalan na Bernabe, ang pagtulong sa kapwa. So, napakahalaga kasi nung tinatawag po natin talagang pagtulong sa lahat ng panahon ng ating buhay. Dahil dito ay natutupad po kasi natin ang kautusan ng ating Panginoong Jesus. Kapansin-pansin sa mga talatang ito ang salitang pagtutulungan. Sinasabi ng kasulatan na maging ang unang mananampalataya ay mayroong pasanin na kinakaharap o dala-dala ang bawat isa katulad ng katatayuan natin ngayon. Kung ano nangyari noon, ito nangyayari ngayon. Meron kasing mga pangyayari sa buhay natin na talagang hindi natin kaya. Merong mga pangyayari talaga na kailangan talaga ng ating kapwa. Sabi po rito, ang pasanin sa buhay ng isang taong mananampalataya man o hindi, ay hindi na mawawala kailanman. Laging nandyan yan. Araw-araw nandyan yan, yung pasanin na yan. Sabi ko nga, iba't ibang antas lang yan. Meron kasing dalawang klase ng pasanin ng tinutukoy dito. Tingnan po natin yan maya-maya. Minsan, dumarating sa buhay ng isang tao na sa dami ng kanyang pasanin, hindi na niya natutupad yung utos ng Diyos. Kasi bakit? Dumarating kasi sa buhay niya na ayaw niyang kumuha ng katulong. Alam po ninyo, dito natin makikita yung salitang no man is an island. Yung bang ang tao hindi po pwedeng mabuhay ng siya lang. Kailangan niya lagi ng kapwa niya, lalo tigit sa hanay ng mga mananampalataya. Laging kailangan natin ng isa't isa. Amen? Amen. Laging kailangan natin ang hindi lamang yung isang pamilya, dito na lang tayo. Kung hindi talagang kailangan natin pumunta sa labas, kailangan natin tanungin yung mga tao sa labas, ano nang nangyayari. Katulad nga ng sinasabi ko sa Afghanistan ngayon. Alam po ninyo, kung hindi makikialam o hindi tutulong ang ibang bansa sa kanya, I think mahihirapan siyang
makabangon. So anong kailangan? Kailangan tulungan siya ng ibang bansa para siya makaahon. Kasi napakabigat ng pasanin ng bansa ito ngayon. Kaya sa atin po buhay bilang isang mananampalataya, alam ko po na tayo po kanya-kanyang antas ng pasanin. Sabi po rito, kaya naman sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia sa 6:2, ay kailangan magtulungan sa pagdadala ng pasanin upang matupad ang utos ni Kristo, na maibig natin ng Diyos at ang ating kapwa. Yan po sa verse 5 ng Galatians 2:5 o 6:5, ganito po yung binabanggit. Meron dyan binabanggit na dapat dalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Samantalang dyan po sa atin kung binasa sa 6:2, magtulungan sa pagdadala ng pasanin. Alam po ninyo, yan po kasing pasanin na binabanggit din sa 6:2, yan po yung pasanin ng buong iglesia. O di kaya yung mabibigat na pasanin na talagang kailangan natin ang kapwa natin. Samantalang dyan po sa 6:5, binabanggit po dyan na sariling pasanin. Siyempre, meron tayong kanya-kanya parang backpack yan O ba? Yung backpack natin, kailangan natin isukbit sa ating likuran at yan po ay ating pasanin o ating dalhin. Pero meron po kasing mga Kristiyano o di kaya merong mga tao na mismong yung backpack nila gusto pa nilang ibigay sa iba para dalhin. Kaya minsan lalong nahihirapan yung iba. So ano pong ibig sabihin? Sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, meron talagang mga pasanin na kinakailangan nating pagtulong-tulungan. Ang ating paksa sa umaging ito ay pagtutulungan sa pagdadala ng pasanin upang matupad ang utos ni Kristo. Maraming mga Kristiyano ang gustong matupad ang utos ni Kristo pero ayaw namang tumulong sa pagpasanin. Alam po ninyo, sabi ko nga, meron lamang 2 uri kasi ng tao sa loob ng iglesia. 2 uri. Yung isa ay yung taong pumapasan. At yung isa naman, ang taong ayaw pumasan o ang gusto ipapasanin. Imagine mga kapatid, sa loob ng isang grupo o sa loob ng isang tahanan, di ba? Parang nagiging miserable ang buhay ng isang pamilya kapag laging merong pinapasan. Diba? Yung meron bang isang, halimbawa, sabihin na natin na may kapansanan, yung bang bedridden o di kaya ay talagang papasan. Wala ka ng pagpipilian kung hindi pasanin talaga at trabahuin mo. Mag-a-adjust ka sa lahat ng bagay dahilan nga sa mayroong problema. Pero kapag ka po ang lahat ay gumaganaw, kapag ka po ang lahat ng mga tao sa loob ng tahanan, sa loob ng isang grupo ay gumagawa, gumagaan talaga yung pasanin. Alam po ninyo sa ating buhay, ako karanasan ko, tulad ng PIMA, yung PIMA Philippines. Alam po ninyo, meron lamang pong ilang miyembro ang PIMA Philippines. Nasa 35 lang po yan, 34. Pero pag sinabi po kasi yung salitang meron tayong kailangan tulungan, kailangan ng 60,000, 70,000, ay sa amin parang sa PIMA Philippines sa pangkaraniwan na lang. Siyempre, kapag isang tao lamang ang bubulot ng 60,000, talagang mamumulubi. Pero alam po niyo, minsan dumarating yung panahon na hindi na namin dumaraan na lamang. Basta mag-PPM lamang, ay kailangan po natin tulungan ng ganitong grupo. Kailangan po nila ng 70,000, kailangan nila ng 60,000. So, may mga sumasagot talagang pinaparte, kumbaga, buhat-buhat lahat. Then hindi pa natatapos yun, meron tayong mga kapatid na may sakit. So, ambagan ulit tayo. So, talagang ganun po. So, ako mismo sa sarili ko, naranasan ko rin yung mga ilangan. At dahilan nga sa may nagtutulong-tulong, ay ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil sa marami yung bumubuhan. At syempre, hindi naman kinakailangan na lagi kang binubuhan. Kasi kapag ka nasa grupo ka, kinakailangan mo talagang pumasan din. Para unang-una ay magahan na naman yung iba kapag ka sila naman yung nasa sitwasyon. So, ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, sa ganitong sitwasyon mga kapatid, ay
malayang nagagawa ng bawat isa, yun pong utos ng ating Panginoon. Na kung titingnan po natin, ay parang imposible o napakahirap gawin ang kautusan ng ating Panginoon Jesus. Tumutukoy na lamang naman yun sa dadalo eh. Ibigin natin ang ating Panginoon, ibigin natin ang ating kapwa dahil ang ating sarili. So, paano natin ito matutupad? Tumulong tayo sa pagdadala ng pasan. Napakasimple lamang Ito po ay nararanasan natin, nakikita natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Hindi na natin kailangan lumayo sa pagkuha ng ilustrasyon sa loob na lamang ng bahay natin. Makikita na po natin ito. Ano ang katotohanan? Mahirap ang katatayuan ng pumapasan, subalit mas mahirap ang katatayuan ng pinapasan. Ito yung truth na kapatid. Diba? Mahirap ang pumasan. Pero sa palagay ko, mas mahirap yung lagi ka na lang pinapasan o lagi tayong pinapasan. Diba? Kasi kapag lagi tayong pinapasan, tayo yung laging nangangailangan. Samantalang kung tayo yung pumapasan, tayo yung laging binibiyayaan. Ano? Sabi ko nga po sa PIMA, at ito'y lagi pong nababanggit ni Bishop, mas maganda yung katatayuan ngayon ng bawat isa kaysa nung una. Mas maganda ngayon. Ako, yun din ang ko eh. Dati, alam po ninyo, yung 1,000 pesos, hirap na hirap po ako dyan. Kaya ako po yung 1,000 pesos. Basta sa biyaya po at tulong ng Panginoon, ngayon, maaluan-aluan na noon. Hindi ako nag-aalala dun sa mga ganung bagay kasi alam ko po na meron kasing bunga, yun pong ginagawa nating pagtulong sa pagpasan sa gawain ng iba. No? Anda, sa katapos-tapusan mga kapatid, simple lang po ang mensahe. No? Sabi po ay ganito, ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. At ang mahirap na pagsunod dito ay pinadali sa pamamagitan ng salitang pagtutulungan sa pagdadala ng pasanin. Kung gusto mong matupad ang utos si Kristo, tumulong tayo sa pagpasan. Pagpalain tayo ng Panginoon, magandang umaga po sa atin pong lahat.